Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah,
Good morning, Jesus. Halina't purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagwawalhati sa iyo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Halina't purihin, walhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagwalhati sa iyo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan di mo ako pinabayaan, kahit saan lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko sa'yo lang inilaan. Good morning, Jesus! Amen. Morning po sa lahat. Good morning sa Good lahat morning, ng good morning. mga kapatiran sa news. News, yes. Kumusta Sa- po ang bakasyon? Sa North, East, South, West West. muna, Oo. tsaka South. Amen. Thank you, Lord. Again. Good oo. morning maging sa mga taga-ibang bansa natin. Siyempre, good morning. Happy watching sa inyo. Thank you, Lord. Binabati ko rin aking mga prayer meeting diyan sa Antipolo tuwing Webes. Biyernes, nasa RP po ako diyan sa BSSMAI. Pag Sabado naman po, nasa Talim po ako. Ayan. Ikaw, Minister Ali, mga Hallelujah. prayer groups. Thank you, Lord, that binabati ko din po ang Youngstown na prayer group. Welcome po natin yung ating kapatid na malapit na rin bumalik galing Australia. So, thank you, Lord. At mabubuo na naman yung ating face-to-face. Sino yung taga-Australia babalik? Sister Karen po. Karen. Yung kapatid Taga- ni Brother Alan. Alan. Opo. Yes po. Yung yung prayer meeting mo kila Sister Annette, tsaka Brookside pala naman yun, ano? Youngstown po. Sino Brother Youngstown. Al, Sister Garcia. Ann. Opo, Garcia po. Ayan, Ayan. ha? So, thank you, Lord. At sa mga virtual po, thank you, Lord, at resume na po ulit tayo this week. Ayan. Thank you, Lord. Yung ating mga kapatiran sa Sampabian, Minister Andy, Sister Judith, taga Baguio, ating mga kapatiran, Barrera, Lilo, sila Sister Rose, at yung mga
Oo. Taga Labrador. Oo, Alam- sila brother Mono Mon. Campo. Mono Campo. Yung Alaminos. Ang Alaminos ay sina Sister LB, Brother Ruby. Yan, sila po yung coordinator doon. Si Minister Ed sa ating Laia. Yes, Oo, opo. Sister Tess, kamusta lahat ng taga Laia? Bulaknin. Yan. Si Minister Ray, Minister andyan. Ray, Ano, ha? San Pablo. Yan, Si Minister Ernie, and Minister Brother Sandy. Kalawan. Kalawan sila Los po. Baños. Sila rin Yan, po. sila Opo. Oo, sa Makati Fellowship. Makati Fellowship. Oh, Si sa- Pastor Fred. Yes, Sa thank you, East Lord. Fellowship. Si Minister Jeff. Pastor JB. Pastor JB Pastor naman JB, ng ating elder. Sister Cora. At Pastor Simple. Po, sa Kalo, Kailaway. Opo, Kailaway. Kalo. Nasugbo. Pastor Romy Mendez. Minister Ariel. Minister Ariel. Saan Opo. pa baka yung ating mga kapatiran ano, sa mga fellowships? Quezon City. Quezon City naman. Yes, Minister Boy. Boy. At Sister ang Linda. Bulacan natin, si Pastor Rafi. Yan. At ang ating nalalapit na LSS. Yes, naman. thank you, Sa Lord. May 1. Thank you, Lord. Oo, Ayan, ano, abang-abangan ha? natin yan, mga kapatid. Oo, naalala mo ba yung ating sa first covenant meeting natin? Na yan ang ating Goal. oo, sa yung taon na ating ito. at magkakaroon din ng water baptism. Amen. Po, Amen. thank you, Lord. So, Paalala lang po sa mga pupunta ng norte sa May 1. Ano po ito, piyesta ng dagat. So, pila na naman po sa daan. Wow. Magaga po kayong umalis. ano, May May 1? 1 po isa Piyesta ng piyesta dagat? ng dagat. Opo. Talagang totoong Opo, piyesta na opo. May 1? Pistay Diet ang tawag sa amin. Alam ko Labor Day yun, di ba? Opo, Labor Day sa national. Pero Tapos? doon po sa parte ng Pangasinan, sineselebrate po yan na piyesta ng dagat. So sa piyesta ng dagat, iba't ibang, hindi lang tiga San Fabian Ayaw nandun. po, dinadayo talaga yung aming doon, beach. Yung lugar, ano? Opo. Di ba doon minsan malayo na, nakakalakad ka pa? Opo, mahaba po yung shallow water, kaya napakasarap po mag-swimming doon. Talaga? Opo. Kaya Oo. even sa high tide. Talaga? Pinakaano Kasi, na yon? Wow. Ang lupas, ang buhangin sa inyo, anong kulay? Mix po ng gray at saka white. So, ibig sabihin pala, nun, anong kulay? Ah, Chocolate? gray. Hindi. Ha? Hindi, ano ba yun? Grayish? Grayish white. Oo. Nakapunta ka na ba sa... Minsan po, nung na-assign kami ni Minister Ray, doon kami din nag-prayer meeting nila Nanay Susing. Oo. So, si Minister Ali, ang bahay niyo doon malapit sa... Dagat? Malapit sa dagat po. Talaga? Mga 3 kilometers po. Uy, may dagat. kaugnayan niya sa ating lesson today. Yes po. Oo. Amen. Pero ano muna? Basahin mo muna yung ating tapos let us pray. Okay, Lord, again, lahat ng papuri, luwalhati sa iyo po lamang. Marami pong salamat sa aming kalusugan. Kayo po ang katulad po sa 3 John verse 2 na, Beloved brethren, I pray that everything may go well with you. Your soul prosper, even your spirit prospers. Thank you, Lord, sa aming buhay na sa inyo po nagmula at inilalaan katulad nung awitin kanina. Salamat din po, Lord, sa pagkain sa aming lamesa. Yes, Lord. Thank you. Maraming salamat din po sa bubong na aming kapahingahan at sa amin ding mga pang-araw-araw na kayo po nagpo-provide. Thank you, Lord, sa food, shelter, clothing na aming tinatamasa. Lord, special prayer po sa nangyayari ngayon sa worldwide na nagaganap Lord. ngayon Thank na you, Jesus. alam ko na kayo po ang in full control. You are a sovereign God. At alam ko pong ang makakabuti sa aming lahat na nandito sa lupa, kayo po ang nag-i-intervene para sa sitwasyon ngayon na nagaganap sa buong mundo.
Salamat po, Lord, na you are a sovereign God and in Yes, full control. And you loved us so much. Kaya, Lord, kayo po ang may kapangyarihan para po sa kaayusan, kapayapaan, at sa pamumuhay namin dito sa lupa na magbigay ng kaluguran sa inyo. Thank you, Lord, sa daladalang kapayapaan na galing po sa inyo para sa lahat ng leaders of the world na dalangin namin, Lord, na makilala po kayo. Ipagdasal lahat ng leaders of the world na tanggapin po kayo, Panginoong Hesus, at ipamuhay ang iyong salita. Thank you, Lord. At dito sa Pilipinas naman po, Lord, salamat po sa pinili po ninyong namumuno na kayo rin po ang naglalagay ng puso para sa mga nangangasiwa Yes, Lord. sa bansa, para sa Lord ng progress din po ng gospel, magamit po lahat ang mga nangunguna sa amin. And of course, yung pagtanggap po sa inyo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. At kaming mga Kristiyano ay salt and light of the earth. At ito po ay by your grace aming ginagampanan. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan, dako na tayo sa ating verse of the week. Minister Ali. Luke 5:10b. Do not be afraid. From now on, you will be catching men. Amen. Oh. Uy, tayo yan, ano, ha? Thank you, Lord. Thank you, Tayong Lord. mga Kristiyano ay fishers of men. Amen. Soul winning. Winner. Ano, soul winners. O, yan, tayo. Ang ating word for today, pakibasa sa English, pwede bang New King James? Meron ka ba dyan, Minister Ali? Apo, At New King isang James. Tagalog. Sige po. Sa Mateo 13:47 hanggang 50. New Opo. King James, then Tagalog. Sige, sa English muna. Matthew 13:47 hanggang 50. Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Amen. Sa Tagalog naman po, sabi rito, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila o iniipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, darating ang mga anghel. Ihiwalay ang mga masasama sa mga matuwid. At iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy, dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Amen. Lord, maraming salamat po sa iyong salita na ito pong galing sa inyong pag-aaral, Lord. Mangusap po kayo sa aming lahat at ang banal na Espiritu Santo, anointing be upon us sa aming tatlo at pawang kalooban mo, salita mo na magagamit po namin, mamungbutawi sa aming labi para sa lahat ng makakapakinig ng iyong mabuting balita tungkol dito sa pag-aaral sa mga parables. Again, may the words of our mouth and the meditation of our hearts
be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Amen. ano. Amen. So itong mga buong pagpapatuloy natin, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga parable. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng parable ay masyal. M-A-S-H-A-L. Ibig sabihin niyan ay, ang root idea niyan is to be like. Katulad, It is a proverb, similitude, and parable. Sa Greek naman, dalawa. Parabole, tsaka paranoimia. Paranoia. Brother Bong, ano ba yung... Sa Latin naman po parabola. Okay. Mm-mm. Sige. Sa Tagalog, Parabola. Tagalog o Talinghaga? Talinghaga po, talinghaga, opo. Oo, talinghaga. Oo, thank you. Talinghaga. Amen, amen, Bakit amen. ba? Ano ba ibig sabihin sa Greek ng parabole? Opo. Sabi nga diyan, basahin ko muna yung na-research ko na meaning ng parabola. Sabi nga, ang salitang parabola ay buhat sa salitang Grego na parabole. Ito'y matandang salita na nangahulugan. Nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Sabi nga dyan ang meaning kasi sabi nga sa Greek word ng parable ay parabole. And then, sabi niyo Pastor kanina, meaning pa ng... Ito, paranoimia. Paranoia. Opo. P-A-R-O-I-M-I-A. Ito yung adage or maxims or wise saying. Sa Latin word naman po yung parabola. And then, sabi nga, meaning talaga niya, para bang pinag-isa lang, meaning is comparison. Opo. Isa pang meaning sa Tagalog, sabi nga rin, ang parabola ay isang uri ng panitikang pagsasalaysay na may layuning magbigay ng aral sa mga magbabasa sa pamamagitan ng paggamit ng mga kwentong matalinghaga. Ayun na. Karaniwang ito'y ginagamit sa sinaunang panahon ay patuloy pa rin itong ginagamit. Opo. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami niyan, Kaya kaabang-abang mga kapatid, yung mga pagtuturo na mapapakinggan nyo at mapapag-aralan natin tuwing umaga. Ito nga yung sinimulan na kahapon ni Sister Ria about dun sa Fishers of Men. Opo. And then ngayon, itutuloy nga ito about dito sa tinatawag natin na the dragnet. Oo. Dragnet. So again, yung parable sa Greek, parabole, to represent or to stand, sabi mo nga, comparison, Opo. likeness or resemblance. So yun yung parabole. Opo, Okay. So, mga kapatid, ano ba ang ating matututuhan dito? Ito rin ay similitude, ang parable, allegory, metaphor, adage. Sabi mo sa madaling maintindihan, ang talinghaga ay isang makalupang usapan na may makalangit na kahulugan. So it is an earthly story which has a heavenly meaning. Halimbawa dito sa ating pag-aaralan ngayon, ang makikita natin diyan mga parable o paghahambing or likeness or resemblance. Una yung net. Ano ba yung net sa'yo? Net, yan. Thank you, Lord. At marami po kasing actually na klase ng net. Basically, ang ginagamit ng mga mangingisda ay dragnet. Ito yung hinihila yung net na dalawang bangka ang nagkakast. Tapos hinihila sa pangpang. Actually, sa pangpang yung net na yon. Meron din klase yung malalaki na troll kanila. Ito ay dinadrag ng malaking bangka doon sa deep sea. Ayan. Kaya sa ating pag-aaral sa Parable of the Net,
ang representation po ng net ay ang gospel. Gospel. Yan. Yan po ang symbolic meaning ng net. Minister Ali, doon sa San Fabian, di ba, na-assign tayo doon. Di ba sabi mo noon, personally nakakita ka na ng mga dragnet. So, pwede bang i-describe mo sa amin yung nakikita natin? Nakita ko rin naman to, di ba madami Opo. sila? Opo, marami. Hatak sila ng hatak. Yung dragnet. Yan po yung dragnet. So, ito po ay una, binabagsak ng boat, paikot. Tapos meron siyang tali na dalawa na nandito sa shore. Tapos, yung dalawang yon may maraming nakapilang tao na humihila. Ang tawag namin actually doon ay chatcha. Kasi pagka humihila sila patalikod, sila ay nag-chat-chat-cha. Hinihila nila yung net. At habang hinihila nila yon, actually may mga tao pa doon sa likod ng net na pinapalo nila yung tubig para yung mga isda pumunta doon sa net. Ayun. Kaya marami ang ginagawa doon. At pagkarating sa Pangpang, yung pinaka-head noong mga fishermen, siya ang nag-supervise. Lahat noong mga humila, nakihila, may share sila. At syempre, pagka nakuha na nila yung share, lagay sa timba at inilalako na. So, napakaraming isda. Nung panahon ko, nung ako'y high school pa, ang daming isda na nahuhuli. Iba't ibang klase. At hindi lang isda, meron ding mga hindi isda. Actually, ang tawag doon ay isda rin siguro kasi yung mga jellyfish. Hindi naman nakakain yun. Pero nahuhuli yun. Sila, nang sting. Oo, hindi naman kagat, kundi may venom yung kanilang tentacles. Yan, kapag ka tayo nakapitan nun, talagang ospital. Ako, na-experience ko na yon. Kaya, hindi lang po, iba't ibang klase yung isda eh. Merong edible, merong patapon talaga, hindi talaga nakakain. At saka merong mga mahal na isda. At saka merong yung Murahin. pandagdag lang. May, idagdag mo na yan. Yun, pang ganun. Meron bang spiritual meaning? Yeah. Ano ba yung spiritual meaning nung pagsabi mo? Minsan nga, meron pang nakukuha dyan mga basura. Mga basura. Hindi totoo ba yun? Ganun po. Oo. So, ano yung lesson na... So, ang pinaka-lesson po natin dyan, pagcast kasi ng net, hindi natin alam kung ano yung mahuhuli. Sino yung mahuhuli. So, basically, casting the net is a universal calling. Universal calling. Lahat ng klase ng isda, lahat ng klase ng tao, ini-invite sila, tinatawag. At binibigyan ng opportunity na mapakinggan ang gospel, ang salita ng Diyos. At yun nga, ang pinaka-role natin as Christians, workers in the vineyard, is to cast the net. Lagi nating sinishare ang gospel. Kung may mga nakapakinig at sila ay tumalima na bago, Thank you, Lord. sila ay kasama doon sa mga pipiliin. Kasi merong, at the later age, meron talagang separation of the good and the bad. Yan. So, pakinggan din natin itong nakuha kong mga verses tungkol diyan sa universal call. Una po dito sa Isaiah 45:22. Isaiah 45:22. Sabi niya, "Turn to me now and be saved. People all over the world. I am the only God there is.
So, ang panawagan ay para sa lahat, regardless of race, of geographic location, of religion, of clan, yung itsura, lahat tayo ay tinatawag. Tawag ni Lord. Ang pinakaplano kasi ng Diyos is to ano ba yung term nila doon? Dominate the earth. Siya ang magiging king at tayong lahat ay kanyang subjects. Siya ang pinakahari natin. So everybody is called. Kaya thank you Lord. At doon sa Matthew 22 verse 9, now go to the main streets and invite to the feast as many people as you find. Yan, ito yung example sa wedding na sabi ni Lord, sige, labas kayo, tawagin nyo lahat ng makikita ninyo. And that's what we are doing right now. Sinishare natin ang gospel. Sino man yung ating ma-meet, lalong-lalo na itong bakasyon. Ako, ang dami naming mga bagong na-meet. And actually, hindi mo kailangang sabihin yung verse, hindi mo kailangang sabihin yung book. Basta, marinig lang nila sa iyo yung tamang pananalita, tamang paggawa. Lalo na sa kainan, kasi pagkakainan na, doon na nakikita ang Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang mga Kristiyano, pag busog na, tumitigil na. Ayun. So, yan. Pag hindi pa kayo, kumakain pa rin. So thank you, Lord. Meron akong alam, ang mga Kristiyano nagbabalot. Ano po yan? Hindi, nagpaparaya. Di ba minsan tsaka kung ano lang yung hindi umaapaw sa plato, yung ba ibig mo sabihin? Opo. Iba kasi pagka kumuha ka ng konti, pagbalik mo, baka ubos na. Kaya dadamihan. Lagi tayong concern sa isa't isa. Lagi tayo. Kasi yung net actually, when it was cast, Dragnet ito Dragnet kasi ang daming makukuha. Mixture, mixture. Iba-iba. Sari-sari talaga yung nandun. Kaya sabi mo, universal calling, lahat ini-invite, kahit anong lahi. Yes, kahit iba-iba. sa anong panahon, sa lahat ng panahon, di ba? Yun ang tungkulin. Okay. Yes. Tapos habang naandun tayo sa loob ng net, kasi we coexist with others. Lagi tayong aware. Sabi nga, narinig ko nga kanina, always be used by God, salt and light. Yeah, sa kapaligiran. Kasi kasama natin sila Hindi pa tayo, wala pa yung end of the age na separation. We still coexist with them. So, actually, marami nga akong katanungan dyan Lord, bakit kaya ganun? Diba? Bakit hindi mo nasimulan ngayon? Mabait si Lord. Talagang ang calling ay para sa lahat. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya hindi niya pa sineseparate. Yan. At nung nag-aaral ako nito, bagamat yung dragnet na nabasa natin, nagkaroon ako ng idea ng there is a bigger net and it is called internet. It is also a net. At ito ginagamit na natin. Diba? Maybe that's why we continue airing. Kasi this is the bigger net that catches everybody. Worldwide? Worldwide. Okay. Ang kanyang nare-reach. So, thank you Lord, kasi although we remain in the same place, naroon tayo sa mga lugar na nangangailangan nito. Especially yung mga kapatiran natin na dating nagpunta na ng abroad, tapos nakita nila, back to the fold, kaya nila. Kaya salamat sa Diyos sa paggamit ng ating mga programa. Salamat sa pamunuan na patuloy na gumagamit nito para sa
pag-gather ng kanyang mga anak. Actually, hindi lang anak everybody. Yan. So, thank you Lord, yung kasi iba-ibang klase yung nahuhuli darating yung panahon na sa kanyang paghihiwalay, pagsusort out ng mga isda, hopefully we find ourselves to be yung magandang isda na tayo may pakinabang at tayo ay hindi matatapon laang. Yan, Revelations 5 verse 9. They sang a new song. You are worthy to take this scroll and to break open the seals. For you were killed, and by your sacrificial death, you bought for God people from every tribe, language, nation, and race. Yan, ang tinutukoy po dito ay si Jesus. Dahil sa kanyang ginawang pagsasakripisyo, pagliligtas natin sa atin, lahat po ng kasama sa net ay may hope. Dahil sa ipinakita niya na sakripisyo, lahat ng dating walang value, nagkaroon na ito ng halaga, dating patapon na, pero nung nakilala niya si Lord, nagbago ang buhay at naging worthy in the eyes of God. At ganoon din po naman tayong lahat. Tanong lang kasi is, how far have we gone? Nung nakilala ba natin si Lord, totally na ba yung ating pag-surrender, pagbabago ng ating pagkatao? Kasi let us always be reminded that there is a day of reckoning. So, basically, it is a warning for us, even this dragnet, na bagamat tayo ay ginagather, talagang nag-e-effort ang bawat isa. They go out of the way just to share the gospel. Nasa atin pa rin po yung pagtugon. Yan, and hopefully, makita natin yung kahalagahan, at ma-include tayo sa kingdom of heaven. So, thank you, Lord. Amen. Alam mo yung sabi mong warning, yung karamihan sa mga theologians, ito daw ay parang horror daw. Horror. Warning kasi nakakatakot, pero hindi nabibigyan ng pansin natin na nakatira dito sa lupa. Na parang, kasi merong, sabi mo, reckoning, merong separation. Yung dadalin yung mamayang konti, papakita ni Minister Bong yung kahihinatnan ng mga paghihiwalay. Parang pag binasa mo nga ay parang judgment. Pero tayong mga fishers of men, Christians, tayo yung declaration. Judicial, sabi dyan yung angels, tsaka ang ating Panginoon Diyos dyan, na ihihiwalay, So, pero pag tinignan mo, grabe yung bawat talinghaga, yung kanyang pagtuturo na ipinaabot sa atin ng makalangit na lugar, makalangit na pamumuhay habang tayo dito sa lupa, inihahanda natin yung ating buhay. Kasi, siya infinite God, ipapaabot niya sa finite na tayo. So, isinasalarawan niya para madali nating maintindihan tungkol sa paghahari, kaharian ng Diyos. He rules and reigns sa lahat ng tao dito sa lupa.
Sabi doon sa binasa mo nga, doon sa Revelations 5:9. Pero minsan hindi nabibigyan masyado ng pansin. So yung net, ito yung gospel. Meron lang ako na pag-aralan. Sabi mo nga iba-iba. Diyan dragnet, ang dami nakukuha, iba't ibang kind ng isda. So tayo rin mixture kamo na hayag, pero declare tayo ng Word of God sa ating pamumuhay, tapos si Lord na ang magse-separate pagdating ng kanyang pagbabalik muli. So, ano tawag dun sa yung fishing rod? Hook and line. Fishing rod. So, ano ba ang meaning mo nun? Kasi natuwa ako dun sa sinabi mo. Alam mo, ngayon lang, di ba, sa panahon natin, anong century ba lumabas yung internet? Di, kasi puro mga net. Tapos sabi mo, Worldwide. ni-reveal ni Lord sa iyo ngayon, yung internet. Oo nga, brother, thank you Lord Kasi yung internet, gamitin natin sa propagation of the gospel, sabi mo. Ang maaabot buong mundo. So dito yung net, kasi yung sea, ito yung fallen Humanity. world. Ayun. Tapos tayo yung may dala ng net. 'Di ba? Tapos yung mga mahuhuli natin, iba-ibang tao. Saan man lugar, saan man lahi. Puti ka man o kayo manggi. Ay, may kanta tayo dyan. Opo. Ayun nga, no? Pwede bang kantahin natin yan? Pamasko po yun eh. Pasko. Pamasko. Pasko ng pagkabuhay naman. Oo nga, may kanta tayo dyan, no? Kahit anong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang Sa araw ng araw ang Pasko, tsaka Pasko ng pagkabuhay. Pero yung net, sabi mo, yung internet, Oo nga, grabe, no? Amen, Hallelujah. yung internet, So yung pagka fishing rod, marami bang nahuhuli? Pa-isa-isa lang po yun. Isa-isa. Isa lang So po. ano ibig sabihin sa iyo nun? Ang ibig sabihin sa akin nun, ako na lang o ikaw? Kayo na lang po. Yung person-to-person na evangelization. Thank you, Lord. Meron pa akong alam. Ikaw din, alam mo yun eh. Yung ano tawag doon? Scoop. Opo. Scoop. Opo. So meron siyang parang ganon. Pero madami rin siya nahuhuli. Ano naman ibig sabihin sa iyo nun? Ano yun? Tribal? Tribal? Prayer meeting. Ayun, naku. Ha? Grupo. Grupo sa prayer Group. meeting. Ayun. Yung dragnet, pangkalahatan na. So, yung fishing rod, person, yung evangelist, yung parang One-on-one. 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 Pagka yung scoop naman sa prayer meetings. Pagka ito na, dragnet or internet, thank you, Lord. Biro mo, no? Yung net, ngayon natin naintindihan Yes. na talagang sinadya. Amen. Oo, alam na ng Diyos na darating itong panahon na to, kasi sabi niya kailangan preach Matthew 28, di ba? Yung Great Commission. Great Commission. Di ba pagpunta mo sa isang lugar, ibang bansa, medyo magastos. Bayad kang eroplano, ganito, gastos, ganyan, di ba? Ngayon, mag-load ka lang ng 50 pesos. Opo, kahit po magkano. So, biro mo, makakarating ka na doon sa kamag-anak mo sa Amerika Papaabot na. o kung saan man kamag-anak mo sa ibang dako ng daigdig, hindi ka na magbabayad ng libo-libo para sa eroplano. Amen. Kasi noon, ang mga pamamaraan noon, maraming mga misyonaryo. Yung isang congregation community, magmi-mission sila sa isang lugar na hindi pa nakikilala si Lord. Tapos doon sila titira. Opo. So, supply John. Tayo naman, meron tayong mga fellowship na ginawa ni Lord na mga worship centers. At nandun yung ating Nandun mga tayo, manggagawa. opo, mismo. Di ba? Opo, Para opo. pag inisip mo, di ba? Pupunta na lang sila. Ngayon, di ba, kaya sila titira doon para hindi na masyadong magastos pabalik-balik Opo. at hindi mapapagod.
So, i-cover na niya yung mga nandun. Eh ngayon, nung nagkaroon ng COVID or pandemic, ang nangyari, parang shutdown lahat. Pero yung pala, ang plano ni Lord, yung internet. Amen. Yung pinakamalaking net. Kung meron drag net, merong fishing rod, merong scoop net. Scoop net ba yun? Opo. Ano? Scoop net, merong drag net, lahat-lahat. Ito ngayon, merong internet. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Pastor, meron akong may share lang akong konti lang kasi meron tayong kapatiran. Speaking of internet. Dati-rati pag nagpapadala ng Word of God to, kilala niyo na to mga kapatid. Message, taga nakasulat, andun pa yung insight. Ngayon hindi na. Naka-video na siya at sinesend niya sa ating mga kapatiran na. Video net? Video net na. Ano tawag doon, Jam? Video clips. Opo, Video ang galing clips. po. Opo. Hindi siya TikTok. Kasi mismo, yung gusto niya ipahatid, mismo siya na nagsasalita at naka-video. Thank you, Lord na. Parang yung distance, hindi na ganun kalayo. Yes. Hindi na. Tsaka isang pindot lang, nandun ka na. Mismo. Makikita ikaw mismo nagsasalita. Swift, tsaka speedy ang propagation of the gospel. Mabilis. Opo, Diba? opo. Grabe yung plano ng Panginoon Diyos, ano? Internet, Thank you, Lord. Ah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oo. Thank you, Lord. Hindi lang yun. Marami pa tayong, grabe yung parang paghahalin tulad ni Lord. Pero bago yan, meron muna tayong mga babatiin. Ito, Happy birthday. wala Ayan. man tayo doon, mabilis natin silang mababati. Opo naman. Kahit na hindi na tayo pumunta. Ayan. Ayan, ano? Sige, sino-sino yung mga may birthday? Today is April 11, 2023. Happy birthday, Sister Milet Cruz. Happy Ayan. birthday. Siyempre, ang ating kapatid dyan, si Brother Dave Bartolome. Yan. Pangatlo, si Sister Lori Cariaga. Happy birthday! And Sister Vicky. Oy. Alanggilan. Ay. Happy birthday. And then Brother Randy Amistoso. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Happy birthday, everyone. Enjoy your day. Ito, di ko ito napanood eh. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't take you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your day. Enjoy lang po. Thank you, Lord. Ayan. Hallelujah. Si Lola Ched pala yun. Opo, si Lola Chet. Hindi na si Brother Bong po yun. Nagpahinga ka muna. Thank you, Amen. Lord. Hallelujah. Ayan, dako na po tayo sa ating New Song of the Week. Sino ang makapaghihiwalay? Composed by Sister Vera Amistoso, arranged by Brother Leo Santos, interpreted by The Fifth Harmony. Sa araw-araw na lumilipas, ano, iba't ibang hamon na mamalahay, mga pagsubok na
Thank Thank you, you, Lord. Lord. Sa Fifth Harmony ng San Pablo. Sister Vera, Sister Mana, Jen, Sister Iya, and Sister Maricel. Oo, thank you, Lord. Brother Bong, Po. anong lesson naman ang binigay Wow, sa iyo thank ni you, Lord, Lord. na Oo. ipapaabot sa ating mga kapatiran? Amen, Kung kay amen. Minister Ali ay Yeah, yung universal calling, lahat tinawag, at iba't ibang lahi, sa iba't ibang dako ng daigdig. Opo. Sa iyo naman, Itong akin naman dito sa verse 49 ako. Basahin ko sa Thompson Bible. Yung kanyang word dito. Tapos babasahin ko rin sa Tagalog. Dito sa 49, sabi nga "So shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just." Sabi naman dito sa Tagalog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kakatuwa kasi nasimulan nga ni Minister Ali about dun sa universal call. Ito yung pagtawag sa lahat. Nabanggit nga ni Pastor Alex, halo-halo kasi yan eh. Oo, mix yan. Pero hindi pala halos lahat sabihin natin na pwede. Imagine, bumaba ang anghel. At sila ang mamimili at ipagbubukod yung mga matutuwid at ang mga masasabi natin mga hindi matuwid o mga salbahe. Pero ganun pa man, sabi ko nga, ginawa ko nga sample dito, yung tupa tsaka ang kambing. Oo, totoo yan. Alam naman natin, pag sinabing tupa, ito yung mga masusunurin at tumutupad sa mga kalooban ng ating Panginoon. Pag sinabi naman natin mga kambing, ito yung, alam natin, na number 1 suwain, hindi marunong sumunod, matitigas ang ulo. Paano nga ba natin ma-recognize o paano natin malalaman ang pag-uugali ng bawat nabanggit ko ang tupa at ang kambing? Dito, sabi nga, pag pinagtabi mo sila at pinatalikod mo, kung titignan mo parang parehas, ano? Pero pag pinaharap mo sila, makikita mo na yung isa sumusunod, yung isa hindi sumusunod. Baka awayin ka pa, susuwagin ka pa niyan. Kaya dito, paalala lamang. Oo, totoo yan. Kasi binigay naman ng ating Panginoon ng lahat. Yung tinatawag natin universal call. Yung pagtawag, sabi nga ng 2 Corinthians, bigay ko lang yung bilang pumasok sa akin na huwag na natin sasayangin yung pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Salamat kasi kung napasama ka dun sa mga tinatawag na dun sa inihagis na dragnet at napabilang ka dun sa loob na yon, thank you Lord ka dun mga kapatid. Oo, kasi yun na yung pagkakataon na para masabi natin na, ay kabilang pala ako sa tinatawag na anak at mahal ng ating Panginoon. Pero kung sadyang sasabihin mo sa sarili mo na, ay hindi pa takdang panahon, huwag mo sasayangin ang pagkakataon na nabanggit nga ni Minister Ali kanina. Totoo yan. Huwag na natin sayangin pa yung mga pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Gawin na natin yung mga bagay na tunay na kalooban ng ating Panginoon. Tandaan natin hindi magkakamali ang pagpili na ipinadala ng ating Panginoon ang mga anghel. Sasalain at sasalain ng ating Panginoon at ang ating mga anghel yan. Hindi ka para makalampas doon sa mga bagay na binibigay na pagkakataon sa iyo ng ating Panginoon. Meron akong babasahin sa inyo dito mga kapatid. Isa to sa mga support verse na binigay ni Lord. Dito sa Matthew 25, verse 32. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Imagine, hindi pansariling desisyon mo to kung sakaling ang pipiliin mo o anong gusto mong paroroonan. Tandaan natin, hindi mo gugustuhin sa sarili mo. May pipili at ibubukod ang tupa sa kambing. Ibig sabihin, ibubukod ang masunurin sa hindi masunurin. Kaya mga kapatid, thank you Lord kasi ito yung sa
Matthew 13:49, yung tinatawag nating final separation, ito yung huling paghihiwalay. Bagamat hindi pa nagaganap, hindi pa nagaganap yan, pero hintayin pa ba natin ang tamang oras o tamang araw na darating yung paghihiwalay? Ngayon pa lang, ibigay na natin yung tamang pag-uugali, tama talaga, na naayon sa tunay na kalooban ng ating Panginoon. Kaya rito mga kapatid, maikli lamang, dito sa Matthew 7:21, ganito po ang nakasaad mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Oo. Kaya mga kapatid, ayan, instruction na ng ating Panginoon yan dito sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya, nabanggit ko naman na sa inyo na sa 2 Corinthians 6:1, sabi nga, yamang kami ay mga katulong sa gawain ng ating Panginoon. Ipinamamanhik namin sa inyo na wag na natin sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng ating Panginoon. Yung kasunod na verse nun, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon ang araw ng pagliligtas. Thank you, Lord. Amen. Pakibasa mo nga uli ng buo, yung 47 hanggang 50. Kasi yung kahihinat na, nakakatakot. Opo. Sige nga, ulitin mo. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang mga masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Yung kaya pala sinabi ng mga theologians yung warning, tsaka nakakatakot na ang hahantungan ng mga wicked, hindi righteous, ay sa dagatang apoy, tapos mga gnashing of teeth, no? Parang So meron kasing separation, So ating tungkulin, tayo yung mga fishers of men as Christians. Yung sea is the fallen world. The net is the gospel. At tapos, dragnet, igagather natin lahat, universal calling, tinatawag para magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus bilang sariling Panginoon na tagapagligtas, at nagkaroon ng mahalaga yung yung pag-ginather. Meron kasing sabi mo nga sa 7:21. Opo. Merong professing Christians, at merong practicing Christians. Meron din tinatawag na regenerated, tsaka minsan nakarinig ng salita ng Diyos, sumama sa kawan, pero hindi nagkaroon ng regeneration. Sama-sama yun, mixture eh. Meron ding tinatawag na religious tsaka godly. Meaning to say, ano ba pagkakaintindi mo sa religious pero hindi godly? Meron siya mga activities sa pwedeng nagbabasa ng Bible, umaattend ng prayer meeting, pwedeng sumasama sa mga gawain, mga activities. Pero yung godly ay maka-Diyos.
Napaka-Diyos naman. So pwedeng nagkaroon din ng baptism pero hindi washed by the blood of Christ. Hindi masyadong nakikita ang newness of life. Nasa Roma 6:4 na minsan tayo ngayon na nagkaroon ng kapatawaran dahil nagkaroon tayo ng repentance. Tapos ngayon, sa pagtanggap kay Kristo Jesus, nagkaroon tayo ng born-again experience. Kalakip ng pagtanggap natin sa Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu natutulong sa atin na paraklit para maipamuhay, masunod natin ang itong salita ng Diyos. Itong panahon na to ay the dispensation of grace. Kaya lahat tinatawag. Pero merong reckoning. So napakahalaga na tayong lahat, ang tungkulin natin, i-declare, gather. Pero sabi mo nga, mixture, pero maging salt and light tayo sa ating earth o kinapapaloobang lugar. Maaring sa workplace, sa pamilya, saan man dako, kailangan makita sa atin si Kristo by God's grace sa pamamagitan ng ating gawi, ugali, pananalita na dahil sa tayo'y founded on the Word of God. At ang mahalaga dito, tayong lahat ay nagkaroon ng yung righteousness, yung we are put right with God because of what Christ has done on the cross na sa Roma 5. At tayo naman ngayon, pagkatapos ng justification, ano yung susunod? Sanctification. So ngayon, yung walking in newness of life or walking in holiness. Amen. At ang ibig sabihin naman ng holiness ay separated from the world, although we are of this world, pero ang pamumuhay natin ay sa kingdom of God, founded on the word of God. And by God's grace, ma-obey natin. At separated din tayo sa ating sarili. Sabi mo nga, sa pagdating ni Lord, siya dapat ang mag-rule and reign sa buhay natin because nasa puso na natin si Kristo. Tapos, physically, sa buong mundo, He will rule and reign. Kasama tayo doon by God's grace, pagdating niya. So, si Lord ba ang nag-rule and nagre-reign sa individual's life? Another question na tayo lamang ang makakasagot. Kasi, ang mag-separate yung angels, kasi alam niya, tsaka ang ating Panginoon Diyos sa judgment. Amen. So, andito tayo ngayon, sama-sama. Minsan, nando ka nga sa gawain o sa church, pero baka may double life. O kaya, hindi naman nagkaroon ng born-again experience or regeneration or transformation. Hindi humantong kasi dun sa godly sorrow. Maaari ang nangyari sa kanya ay worldly sorrow na nasa Korinto 7. So, napakayaman nito sa pagtuturo na dapat nating by God's grace talaga yung sanctification with the help of the Holy Spirit sa atin, the revelation of the Word of God to be obeyed, kalakasan na galing din kay Lord, separated from the world. So, yung pita ng laman, wala na tayo doon. Sa Pedro, meron di ay sa gawa. Si Pedro, sa gawa Gis, 34-35, mabilis lang. Then Peter opened his mouth and said, "In truth, I perceive that God shows no partiality." So lahat. But in every nation, whoever fears Him, Jesus, and works righteousness is accepted by Him. Yang righteousness na yan ay imputed sa ating lahat na mga Kristiyano tumanggap kay Hesukristo bilang sariling Panginoon na tagapagligtas at namumuhay ng merong sanctification. Wala na ang pita ng laman,
lust of the flesh, kasi yan of this world. Wala na rin ang pride of life, Pride of life. and lust of the eyes. So separated na tayo doon. Tayo ngayon ay nasa pamumuhay na ang righteousness ni Lord Jesus Christ was imputed sa ating lahat. That's why we are put right with God, and we are awaiting for the glorification. Grabe itong ano. So, yun yung mga napakahalagang pagpapala na ating ipamumuhay. Bagamat pwede mong makatwiran, so halo-halo sa church. Huwag tayong hahantong dun sa I never knew you. Huwag lamang dun sa professing, kailangan practicing Christian. Huwag lamang dun sa tinatawag nating religious, but be godly. Hindi lamang baptized, but washed by the blood of Christ. Kasi nung namatay siya, buried na tayo dun sa ating mga kasalanan. Pero nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ngayon ay merong newness of life. Amen. Amen. Mr. Ali. Yung newness po. Itong aking bakasyon, medyo mahaba yung bakasyon natin. Thank you, Lord. Laging nare-remind ako doon sa people, you are not tourists, you are pilgrims. Ang meaning kasi ng pilgrim sa akin, ito yung taong naglalakbay at naghahanap ng righteousness and holiness. Kasi ang tourist, ang hanap niyan yung magandang view eh. At dala-dala lagi yung cellphone, di ba? Christian pilgrimage. Christian pilgrimage. So, yung aking paglalakbay, laging nare-remind ako nun. So, hanap ko yung presence ni Lord sa lahat ng dako na napupuntahan ko. Hindi na lang ako nagagandahan sa view, kundi nakikita ko na, oh, this is God's work. Lalo na nung nag-diving po kasi kami ng giant clams. Sabi ko, maging sa ilalim ng dagat, napakaganda. Nilikha ni Lord. Amen. Yung kita mo yung hindi na yung dating ko. Ano to? I-Facebook ko ito. Ang galing ito. Maraming likes. Ano na yung hinahanap na natin yung presence ni Lord, kung gaano siya kabait sa paglilikha, pinapakita sa atin, pinapa-experience sa atin. Yun, ganun din sa mga taong nakakasalamuhan natin, bagamat kasama ko yung prayer group natin doon sa Alaminos, marami pa ring hindi kasama sa prayer meetings, sa mga bago sila. So, kailangan makita nila ang susi nga talaga, is application. Application of all the things we have learned. Kasi kung hindi natin yun na ipapakita, hindi natin sila maingganyo eh. Pero habang tayo nakikisalamuha sa kanila, nakikita nila yung newness of life sa atin. Ano sila nagtataka? Bakit kaya ito? Binibigyan mo ng marami. Ang kinukuha niya lang yung para sa kanya lang. Yung kita nila talaga yung pagkakaiba. So thank you Lord, let us be reminded na tayo we are each other's keeper. Yes. Though we coexist with everybody, napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin. He equipped us to have this new life. Kaya, thank you, Lord. Amen. Amen. Speaking about dun sa newness of life, meron ka na palang new perspective. Meron ako acronym ng linggo, POIM. Yung perspective mo pala, dati sabi mo, pilgrimage, tayo pilgrims. Although we are in this world, but we are not of this world. This is not our permanent dwelling place. We are sojourners or passing through. Ang ating
perspective ay makalangit na. Pero sabi mo nga, bilang sojourners, dati puro selfie pag kami napuntahan ka. Pero ngayon, saan ba yung may giant clams? Saan lugar yun? Sa Bulinaw po. Nakapunta ka doon? Yes po. Kailan? Yung nung Thursday and Friday. Talaga? Marunong ka palang sa diving? Mababaw lang naman po Mababaw mga lang? 10 feet? 10 feet. Malalim na yun. 6 feet yung iba. Hindi kasi ako marunong lumangoy Talaga pong ginather nila yung, kumuha sila doon sa malalalim na area, kumuha sila ng mga giant clams. Actually, mga babies pa lang yun eh. Ang babies kalahati nito. Baby pa lang yun. Pagka kinuha mo yun, pwede? O bawal? Bawal po, bawal. Diyan ba na bubuo yung perlas? Opo, yung... Ay, sa susunod na to. Sa susunod na pala to. Oo nga pala. Naku, napakaganda ng perlas So, yan. ang pagka may newness of life, meron ka ng new perspective. So, hindi mo na nakikita yung, halimbawa, turista ka, Christian pilgrimage tayo. Pilgrimage tayo. So, nakikita mo yung beauty ng creation. Yes. Sabi mo, Psalm 19. ang alam ko lang, tulya. Maliit yun. Ano yun? Ano tawag doon? Anong klaseng clam yun? Tulya. Small? Little? Tapos yung malaki ng konti. Tahong? Talaba? Opo, wala Talaba? sa sukat May talaba? po doon. Tapos, ha? Wala pong sukat. Clam, ano? Hindi, tsaka yung pag-dive mo pa lang, di ba yung kamanghamang yung law of buoyancy? Opo. Kaya lang, minsan paglalangoy ako, natatakot pa rin ako kahit alam ko yung law of buoyancy. Ang technique, Wag ka. ang technique po talaga doon, release mo yung half ng iyong air para ka lumubog. Kasi kapag hindi ka mag-release, hindi ka lulubog. Hindi ko alam yun. Totoo ba to? Opo, half ng... Paano pagka mo ng intake. marirelease? Paano ba? Bago ka lumubog. Ganon? Opo. Tapos? Tapos i-release mo yung kalahati Ha? bago ka mag-dive. Otherwise, hindi ka lulubog. Opo, walang angatan. Opo. Di ba kamangha-mangha na hindi pa natin alam ang law of buoyancy tsaka yung gravity? Di ba? Hindi tayo matataas ng bigla na lang mawawala. Hinuhold tayo ng Ang grabe, yung Hindi mo ba napansin mo? Naiba na yung perspective mo, Opo. yung law ng gravity tsaka buoyancy. Grabe, no? Tapos nakita mo yung sa ilalim ng dagat ba may mga mountains? Ayaw po naman. Kasi yung terrain Oo, meron palang mga bundok. Kaya pala sa Bible, merong mountains in the sea. Mountains in the sea. Grabe pala yun. Oh. Di ba pag punta sa kalalim-laliman, makikita mo yung mga bundok. May vulkan pa nga po. Ay, ikaw nakita mo palang clam. Clams. Pero yung mga talagang Giant clams. giant pa. Tas yung so meron new perspective ang new life. Meron din siya Amen. new principle to please God. Ikaw, Bong, ano ang newness na... Sabi mo rin, meron kang kakaibang motivation sa poem, sa uli, motivation. Kasi ang nagmo-motivate na sa'yo ay ang bigay ng kaluguran sa Panginoon Diyos. Amen. Sa bawat bahagi ng buhay mo, ganon. Yes. Yung iba na ba? Will. Ang normal na motivation ng tao, ano? Self-preservation. Okay. Lagi yun na... Pwede bang money? Opo, kasama yon yung... Pera, motivation? Ganansya. Pwede rin ba yung fame? Pwede na ng fame, ano yung pa? positions. Pwede rin ba yung yung highest good na sinasabi nila, yung pleasure. hedonism, pwede rin ang Yeah, pwede rin motivation. yung mga Ngayon, ano tayo? Isaiah 43, verse 7. We are created to bring Sila glory ang to aking God. bayan na Oo. aking nilalang upang so, ako'y P bigyan. pa lang yun, tsaka M. Gusto mo yung E, tsaka ano ba yung spelling ng poem? Ang O. O ay new object. Bong, ano ba masasabi mo dyan sa newness? Sa akin kasi, newness of life, sa akin ngayon, gaya nga ng nabanggit ko kanina, di ba mayroon tinatawag na, bababa ang mga anghel talaga, nagkakaroon ng final separation eh.
nabanggit na binigyan diin ko yung sinasabi na wag na nating sasayangin pa yung mga pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoon. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan pa tayo. Pero sabi nga, Matthew 7:21, hindi lahat tumatawag ng Panginoon makakapasok. Ang ibig ko bang sabihin sa akin, every time na merong mga ganyan tayong klase ng mga activity, punta. Kasi ayun yung pagkakatawag ng ating Panginoon para maranasan, makamtan natin yung mga bagay na gusto ipatikim sa atin ng ating Panginoon. Yan yung para sa akin yung newness of life na yun. Bagamat marami pang bagay na dapat na iano sa akin, pero sa ngayon, ang inaano ko yung pag meron tayong mga ganyang klase ng activity o mga panawagan ng ating kompi, sige, okay, go ako dyan. Kaya yung sinabi nga ni Sister Ria by November, go ako dyan sa Korea. Opo, thank you Lord yan. Oo. Doon sa acronym ng POEM, so meron kang new object. principle, hindi na para sa sarili, perspective, ano yung susunod? Object. Ang object natin ay iba na rin, ano? To be with yung bang heavenly by God's grace, ano? Hindi lamang nakatuon dito sa lupa. Katulad ng nasabi ko na mga materialismo, hedonismo, tayo ngayon ay namumuhay para bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon Diyos. Amen. At tayo mga pilgrims dito, ang ating tunay na tahanan ay sa piling ni Lord. At yung nakita ko to sa iyo, Minister Bong. New emotion. New emotion. Thank you, Lord. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi ka na ngayong balat sibuyas. Hallelujah. Totoo ba? Balat sibuyas ka pa rin? Hindi na po, hindi balat kalabaw. Sabi ko nga, ino-overcome ko na lahat. Bakit ba Nold? Bakit ba balat kalabaw? Kasi yung newness of life, yung emotion mo ay huli. Nasa huli po. Opo. Nasa huli talaga. Ang Daily mauuna reaction ako ay fact, faith, feelings. Mismo po. Fact, the word of God. Doon kagad ako nakaano. Faith. Tapos faith, you act on the word of God. Tsaka huli na yung feelings. Opo. Pero sa iyo, nung wala pang newness of life, o minsan nandito na together na sa kawan, Opo, but pero still meron pa ring balat sibuyas. Sobra. So yun ang kailangan maging new. Talagang sobra i-release na. Ano bang ginagawa mong pamamaraan para yung balat sibuyas mo ay hindi na maging balat sibuyas? Iniiwasan ko na po lahat. Iniiwasan ko na po lahat. Yung mga tao? Opo. Ulit, hindi. Kasi nandito tayo of this world, sabi nga niya eh. Opo. Halo-halo tayo dito. Hindi. Kapag yung alam kong fresh pa yung kinatatampo ko, pasok agad ako sa kwarto at doon ako yung nagpe-pray. Actually, Merong- nakikita ko sa kanya, hindi kaagad siya nagre-react na. Dinidelay niya muna yung, hindi siya nagre-react. Basta, pinapadaan niya muna yung mga criticism, whether it's good or bad. At saka na lang siya nagre-react pagka, pag-isa na lang. Totoo yan. Pag nanahimik yan si Brother Bong, something is wrong. Ikaw, Minister Ali, sa emotion mo, ano yung mga struggles mo na napagtagumpayan o hanggang ngayon ay by the grace of God ay magiging victorious? Kahit 5 lang. Isa lang. Marami po kasi ako naging bad decisions dahil sa emotions. Kaya naging lesson ko, kapag ka ikaw ay galit, huwag kang mag-decide. Kasi pangit ang kalalabasan nun. Kaya basta meron akong high ang aking feelings, lang ako yung keep quiet. Kasi masama ang lalabas sa aking bibig. So meron ka na palang bunga ng Espiritu Santo. Yes. Self-control. Oo nga, So bunga ito
ng Espiritu Santo. Mahalagang malaman yun, ha? Opo, opo. Oo. So, ang ginagawa ni Minister Bong, ayon sa nakita ni Minister Ali, dinidelay. Pero nandun pa rin pala, no? Dinelay lang. Mahirap nga yan, ano? Pero meron akong natutuhan sa buhay. Pwedeng ako lang ito o kung papaano. Natutuhan ko, hindi mo pwedeng i-please ang lahat ng tao. Sangayon ka doon? Amen. Ano pa ang mga nakita mong takbuhan sa buhay? Lahat ng tao may masasabi sa iyo. Opo. Alam mo rin yon. Opo, opo. Oo. Pero gaya nga ng sabi nyo, lahat ng tao, kahit ano pa rin gawin at gawin mo, maganda na yan, maganda pa ang motibo mo, pero minsan, wala. Meron pa rin human nature, may element. Pero yung kung paano ka tutugon, meron kang self-control. Tapos yung damdamin na hindi tama, inihingi ng tawad sa Diyos. Mismo po. Oo. So nakita ko rin yun na lahat ng tao may masasabi sa iyo. Nakita ko rin sa takbuhan ng buhay, pwede mong i-ignore, pwede kang mag-change. Yun lang po. Kung sinabing ikaw ay balat sibuyas, makatotohanan ba yon? Kung ikaw ay magagalitin, may katotohanan ba yon? So, kung wala naman, ignore. At kung meron man, alam mo kay Arnold, ano makikita niyong nasasabi ng lahat? Sa pagdating naman si Arnold na magtuturo, by God's grace, kasi nangungusap, salamin kasi ang salita ng Diyos sa atin. Opo, Ngayon, kung hindi mo naman aaminin at hindi mo ihingi ng tawad, mananatili ka doon. I-delay mo lang. Pero, Hindi ko naman sinasabing perfect na tayo. Pero kapag nandyan ng bunga ng Espiritu Santo at pinapatnubayan ng Espiritu Santo, salamat sa Panginoon Diyos. So yun yung mga sa takbuhan ng buhay, hindi mo mapipilis ang lahat ng tao. Might as well please God. Yes. Maski man yung mga ayaw sa'yo, magiging kaibigan mo. Ngayon, kung ayaw talaga sa'yo, sila naman ang may pananagutan. Kung meron kang kailangan ibago, yun lang. hingi ng tawad sa Panginoon Diyos at magkaroon ng newness of life. Kasi patay ka na kay Kristo. Opo. Minsan bumabangon-bangon. Huwag mo nang papayagan yon. Ngayon, kung paninindigan mong wala, may kayabangan ka naman. Yun lang. Tama ba yon? Tama po, opo. Oo. Para bang nangunguna pa rin yung yabang sa sarili mo. Oo. Pagka sinabing hindi masarap ang luto mo, anong nasa puso mo? Bumili ka ng ulam mo. Bumili ka na ng sariling ulam mo. Ay, natutuhan mo na yung wisdom. Oo nga, pag ayaw mo ng ulam dito, bumili ka ng ulam mo. Kung ayaw mo yung bigas, huwag ka na magsalita ng ano paman. Naman. Tama ba yon? Tigas naman ito. Kulang sa tubig. Sobra sa tubig. May amoy. Maumagsain ka mag-isa. Pero bumili ka na ng sarili mong bigas. Mismo. Kasi ayaw mo yun eh. Kasi ayaw mo yon. Oo. Kung pwede ka pa magturo na magturo, babalik sa iyo yun. Mas marami. Oo nga, So halo-halo tayo dito sa kaharian ng Diyos, pero ang maghuhusga pagdating ni Lord. Opo. Pero Opo yan. kaya nga ito parang salamin yung mga ating aralin, Nako, abangan nyo sa Huwebes, sa Biyernes, sa Lunes, mahaba-haba ito. Kasi ang akala ako rin, sa Old Testament, meron akong nalalaman ng mga parables, konti lang. Ang alam ko lang, sa Matthew 13, hindi pala. Ang dami pala. Kaya, mag-alas 10 na pala. Thank you, Lord. Sige. Mga kapatid, Thank you, Lord. thank you, Lord. Closing prayer na. Yan, okay. Tayo po ay mananalangin. Lord, salamat muli sa pagkakataon na kami ay sama-sama na makapag-aral ng iyong salita. Ma-share po namin ang iyong mga salita sa lahat po ng nakapakinig. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng
naka-online, nakapakinig, Lord, na maging always aware of God's Word and God's will para ito'y aming maisapamuhay, O Lord God. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na patuloy mo kaming ginagamit. Lahat po kami, Panginoon, na iyong pagpalain upang maging pagpapala rin sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan namin. Thank you, Lord. We ask all this in the mighty name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Thank you, God Lord. bless us God all. bless us all. Amen. 2 Timothy 2